ang konklusyon ng laban kontra kay Ryomen Sukuna sa tulong ng pagbabalik ni Nobara Kugisaki sa sure hit effect ng domain expansion ni Yuji Itadori, sa lag time effect ng kanyang Divergent Fist at sa napakatindi niyang Black Flash na nagpatulog na naman kay Sukuna. What is up you guys? It is the Updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayin natin ang Jujutsu Kaisen Chapter 267 Full Chapter Review. Especially ngayon dahil alam naman natin na may natitira na lamang na 4 more chapters para sa Jujutsu Kaisen, kaya wag mo nakalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring ang bell button para ma-notify ka agad tuwing magkakaroon tayo ng bagong updates sa series na to. Kaya naman wag na nating patagalin pa, ano pang hinihintay nyo? Let's go! Sa pagsisimula ng chapter ay may kita natin na nag-undergo ng soul swap training si Gojo Satoru at si Yuta Okkotsu, wherein kinakausap ni Yuta si Gojo na ibigay sa kanya ang natitirang final finger ni Sukuna para magamit nila ito at makopya ni Yuta ang curse technique ni Sukuna na ang shrine. Subalit hindi nagsangayon si Gojo habang sinasabi na hindi sila pwedeng magsakripisyo at putulin na lamang basta-basta ang connection sa King of Curses. Na para bang from this point pa lang ay umaasa at naniniwala talaga si Gojo na magbabalik pa si Nobara, kaya ayaw niyang putulin ang nag-iisang material na magkokonekta kay Sukuna na pwedeng gamitan ni Nobara ng resonance. Nasabi din ni Gojo na oo, sapat naman ang finger na yon as a condition para ma-meet ang pagkopya ng curse technique na shrine, subalit hindi naman alam ni Yuta kung paano gamitin ang curse technique na yon. Dahil nabanggit dito na kahit nakopya na ni Yuta ang isang curse technique, kailangan din niyang malaman kung paano ito gamitin, na rason kung bakit tinanong din niya si Inumaki bago niya paggamitin ang cursed speech nito. Dahil dito nakaisip ng paraan si Gojo na makopya ni Yuta ang curse technique ni Sukuna nang hindi sinasakripisyo ang final finger nito. And then since switch naman ang kausap na nitong si Yuta, si Meimei at si Yuji, as a caution ay tinanong agad ni Meimei itong si Yuta kung alam na daw ba nitong si Yuta ang plano ni Todo na hindi i-share kay Yuji ang kanilang mga plano para hindi malaman at mabasa ni Sukuna ang kanilang mga strategy. Na sinagot naman ni Yuta na hindi naman niya i-share ang lahat ng information kay Yuji at aalamin niya, i-determine niya kung ano lang ang pwede niyang ipaalam kay Itadori, habang sinasabi na hindi din naman daw actually nababasa ni Sukuna talaga ang isip ni Yuji at ang napapansin lamang nito at nararamdaman ay ang drastic changes sa physical na katawan ng kanyang previous vessel. In-explain dito ni Yuta kung paano nagwo-work ang kanyang curse technique, kung gaano dapat kadami ang kainin ni Rika para makopya ang isang curse technique, at ang isang espesyal na kondisyon na kailangan kumain ni Rika ng isang lethal na parte ng katawan ng isang sorcerer kung kukopya siya ng isang napakalakas din na technique mula sa sorcerer na yon. Pero pwede din naman mabypass ang kondisyon na yon sa pamamagitan ng isang binding vow, na kahit na hindi isang lethal part ang makain ni Rika, pwede naman niyang limitahan ang paggamit ng curse technique para ma-meet pa rin niya ang requirements. Ngayon tinanong naman ni Yuji paano kung mag-regenerate ang parte ng katawan na kinain ni Rika sa isang sorcerer, na sinagot naman ni Yuta na kung sakaling mangyari yun ay mavo-void ang kanyang copy, na nangangahulugan na hindi niya na magagamit ang kinopya niyang curse technique, na isang dahilan din kung bakit pinili niyang kopyahin ang curse technique ni Hana Kurusu at ni Angel na ang Jacob's Ladder at ang cursed speech ni Inumaki, dahil hindi naman na daw magbabalik ang mga braso nito, not through reversed curse technique and not through modern science technology. Nabanggit din dito na para makopya nitong si Yuta ang curse technique ni Charles ay kinuha ni Hakari ang isang parte ng ribcage nito, habang pinapangako kay Charles na magre-regenerate at ibabalik ito ni Hakari sa pamamagitan ng reversed curse technique, na alam naman natin na hindi na totoo. Kaya naman hindi na pinatagal at pinaikot-ikot pa nitong si Yuta ang kanyang gustong sabihin kay Yuji. Gusto niyang kainin ang isang parte ng katawan nitong si Yuji or ang kanyang finger para makopya ang curse technique ni Sukuna. Kahit na hindi pa ito kayang gamitin ni Yuji at the moment, ay nasabi din naman ni Yuta na na-confirm na ito ni Gojo Satoru gamit ang kanyang 6 eyes, na at some point magagawa talagang gamitin ni Yuji ang curse technique ng King of Curses at naka-etch na ito sa kanyang soul. Ngayon nagbabalik naman ng scenes sa Shinjuku kung saan nangyayari ang paghaharap sa gitna ni Sukuna at ni Yuji. Matapos makita ni Sukuna ang dalawang nawawalang finger ni Yuji ay na-realize niya na agad na nilinlang lang siya ni Yuta Okkotsu. Alam niya na hindi talaga niya finger ang kinain ni Yuta para makopya ang cleave, kung hindi ang daliri nitong si Yuji. Dahil alam niya at siya din naman ang may kagagawan kung bakit nawawala ang hinliliit ni Yuji sa pamamagitan ng paglipat niya ng soul niya papunta kay Megumi Fushiguro. At dito din niya na-realize ang purpose kung bakit gumagamit ng isang cursed tool na gauntlet itong si Yuji para maitago na nawawala talagang kanyang dalawang fingers. Nagpapakita lang ito na talagang ang utak ng pakikipaglaban kay Sukuna ay si Yuta Okkotsu. Siya ang gumawa ng bawat plano, ng bawat mga hakbang para makarating sila sa point wherein maglilid sa pagkatalo ng King of Curses. Sa pagputol ng scenes, makakarating naman tayo sa lugar kung saan naroroon ang final finger ni Sukuna. Makita din natin na nandito si Gakuganji at si Utahime, na para bang magsaserve na naman sila as support sa gagawing atake ni Nobara.
At first nagda-doubt itong si Gakuganji dahil aware siya na hindi pwedeng sirain ng cursed object na ang mga finger ni Sukuna. However, sinabi sa kanya ni Utahime ang isa sa mga paraan na ang pag-create ng isang binding vow na nagde-neglect sa pagsira ng cursed object kapalit ng pagbibigay ng effectiveness sa cursed technique na ginagamit dito. And here you go, even though nakita nyo na to sa spoilers, napakatindi pa rin talaga ng comeback na ito ni Nobara Kugisaki. Subalit nabanggit din dito ni Utahime na pinag-aalalahan niya to dahil it has been less than 30 minutes magmula nang magising si Nobara na nangangahulugan na nagigising pa lamang siya and wala pa man lamang 30 minutes magmula sa kanyang pagkakakomatose, kaya nangangahulugan na baka hindi pa man lamang nga siya nakaka-recover. But we can also realize here na ito talaga ang tinutukoy ni Gojo Satoru na isang gamble. Ito ang tinutukoy niyang sugal kaya ayaw niyang ibigay kay Yuta ang natitirang finger ni Sukuna. And then without wasting a single moment, ginamit agad ni Nobara ang kanyang curse technique at ang kanyang resonance na kung saan makikita natin na bumaon talaga ang kanyang mga nails sa finger ni Sukuna. And although napakalayo nito from Tokyo papuntang Shinjuku ay naramdaman talaga ni Sukuna ang damage mula sa curse technique ni Nobara Kugisaki at nagsilabasan din ang parabang mga matitilos na object sa kanyang katawan. Sa ataking ito pa lang ay na-realize agad ni Sukuna kung sino ang salarin at alam niya na ito ay si Nobara Kugisaki. Agad siyang nagpanik habang iniisip na at this point nasira na ang hand seal ng kanyang hollow wicker basket ay tatamaan na siya ng sure hit effect ng Domine expansion ni Yuji. Si Yuji Itadori naman dahil nga napaka-familiar niya na sa curse technique na ito at napakadaming beses na din niyang nakipaglaban kasama si Nobara. Upon realizing na ito ang curse technique sa isa sa kanyang pinakamalalapit na kaibigan ay napaluha na lamang siya sa tuwa at hindi na siya nag-aksaya ng panahon matapos tamaan ng kanyang sure hit effect ni Sukuna na ang kanyang soul damaging dismantle ay agad niyang tinuhod ito sa muka. Habang sinusundan pa ito ng isang napakasolid na suntok sa mukha ng King of Curses na nagpasukan na naman sa iilan nitong mga finger. Hindi naman sumuko si Sukuna at agad na nag-retaliate habang sinisikmuraan si Yuji. Dito ay galit na galit si Sukuna habang iniisip na hindi siya ang napupush to a corner. Alam niya na nasa limit na din itong si Yuji dahil hindi na nito mahil ang kanyang wounds and injuries. Naisip niya na sa sobrang dami ng ginamit itong cursed energy para sa Domine expansion ay wala na itong sapat na cursed energy para sa reverse curse technique. At dahil nga pareho na silang malapit ng maubusan ng lakas ay agad na silang nagpalitan ng mga atake na kung saan ay nagulat itong si Sukuna na gamitin na naman ni Yuji ang isa sa kanyang pinaka-OG na mga abilities na ang Divergent Fist. Nakita dito ni Sukuna na na-delay ang impact ng atake ginawa ni Yuji na hindi niya naiwasan na nagbigay naman ng napakalaki at napakahabang opening para kay Yuji Itadori na nagcha-charge na at naglo-lock in. Habang sinasabi kay Sukuna na it's time we end this cycle of curses. Habang inilaland ang pinaka-malicious na Black Flash all throughout the series at tulad ng ginawa ng kanyang Master Gojo, matapos nitong makapagland ng isang Black Flash na nagpatulog kay Sukuna, napatulog din ni Yuji Itadori ang kanyang uncle na si Sukuna. Completely tulad ng ginawa ni Gojo kay Meguna, napaputi din ni Yuji ang mga mata nitong si Sukuna. Now I think this final hit will really knock him out. Habang tinatapos ang chapter with an editor's note na nagsasabing ringing a bell on a long fight. Napakatinding chapter, napakasulit at pinapakita lang ni Gege Akutami na kahit na may natitira na lang tayong konting chapter ay talagang pinupuno niya na ang bawat panels at mga konteksto ng huling kabanata nito. And luckily, there will be no chapter breaks next week kaya asahan nyo na magpapatuloy ang laban na ito or dito na nga ba magtatapos ang laban sa King of Curses. Pero bago ang lahat, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-ring ang bell button para palagi kayong mauuna sa mga latest chapter updates na to para sa Jujutsu Kaisen, especially dahil nalalapit na nga ang pagtatapos. Also, don't forget to check our other channel na nagngangalang Anime Updates PH para sa mas marami pang chapter reviews, analysis, and theories para naman sa serye ng One Piece. But until then, I guess I will see you guys on the next one.